Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pag-atake ang muling yumanig sa Democratic Republic of Congo matapos patayin ng isang grupong may kumpirmadong kaugnayan sa teroristang Islamic State, ang 13 sibilyan. Ayon sa mga ulat ng pamahalaan, naging marahas ang pagsalakay na ito at nag-iwan ng matinding takot sa mga mamamayan. Agad na rumesponde ang mga otoridad upang siyasatin ang insidente habang patuloy na binabantayan ang banta ng terorismo sa rehiyon. Naganap ang malagim na trahedya sa nayon ng Banana Ecole, isang karatigpok ng kabisera ng teritoryo ng Mombasa na malapit sa hangganan ng bansa sa Uganda. Bukod sa pagpatay sa mga inosenteng residente, sinunog at ninakawan din ng mga armadong lalaki ang mga kabahayan sa buong lugar. Nagdulot ito ng malawakang pinsala at sapilitang paglikas ng mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa walang awang karahasan ng mga rebelding grupo. Kinumpirma ni Marie Noel Anotane, ang pinuno ng New Civil Society of Congo sa Mombasa, at lokal na residenteng si Sylvain Andalina, ang Allied Democratic Forces o ADF ang nasa likod ng karahasang ito. Sa kanilang pahayag sa media, binigyang diin nila ang agarang pangangailangan ng tulong militar mula sa pamahalaan upang maibalik ang kapayapaan at seguridad sa kanilang komunidad na patuloy na pinupuntirya ng mga rebelde. Ayon sa mga nakasaksi at lokal na leader, gumamit ang mga salarin ng mga kilalang taktika ng ADF sa kanilang pagsalakay sa nayon. Kabilang dito ang biglaang pag-atake sa gabi, paggamit ng matatalim na patalim, at mabilis na pagtakas patungo sa kagubatan pagkatapos ng krimen. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng kahandaan at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng mga mamamayan doon. Inihayag ni Anotane na ang kasalukuyang bilang na 13 nasawi ay pansamantala pa lamang at maaari pang tumaas sa mga susunod na araw. Marami sa mga residente ang hindi pa sumasagot sa mga tawag at patuloy pa rin ang paghahanap sa mga kalapit na nayon. Nangangamba ang mga lokal na opisyal na baka may mga bangkay pang hindi natatagpuan sa mga liblib na bahagi ng kagubatan na nakapaligid sa sinalakay na pamayanan. Dahil sa matinding takot sa karahasan, napilitan ang mga mamamayan na pumili sa pagitan ng dalawang mapanganib na opsyon para sa kanilang pamilya. Manatili sa gitna ng banta ng digmaan o lumikas patungo sa ibang bahagi ng probinsya kung saan mabilis namang kumakalat ang nakamamatay na epidemya ng Ebola. Ang dobleng krisis na ito ay naglalagay sa libu-libong pamilya sa isang napakahirap na sitwasyon kung saan walang katiyakan ang kanilang kaligtasan. Ibinahagi ng residenteng si Sylvain Andali ang kanyang desisyon na iwanan ng Mombasa at lumipat sa Bunia dahil sa takot sa paulit-ulit na pag-atake ng ADF. Sinabi niya na marami sa kanyang mga kapitbahay ang namatay na sa mga nakalipas na pag-atake at kailangan niyang protektahan ang kanyang sariling buhay at ang kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa desperasyon ng libu-libong Congolese na naghahanap ng kapayapaan. Ang ADF na nagmula sa Uganda at nanumpa ng katapatan sa grupong Islamic State noong taong 2019 ay matagal nang nag-oopera sa rehiyon ng hangganan. Kilala sila sa kanilang malupit na kampanya laban sa mga sibilyan sa silangang bahagi ng bansa. Sa kabila ng mga pinagsamang operasyon ng militar ng Congo at Uganda, patuloy pa rin silang nakakahanap ng paraan upang maghasik ng kaguluhan sa mga pamayanan doon. Hindi ito ang unang pagkakataon na naghasik ng lagimang ADF sa rehiyon ng silangang Congo. Noong Hulyo ng taong 2025, pinatay ng grupo ang 66 na tao sa isang malupit na patayan na tinawag ng United Nations na isang tunay na bloodbath. Ang madugong kasaysayang ito ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa karapatang pantao na kinakaharap ng bansa sa mahabang panahon ng pakikipaglaban. Bukod sa ADF, naharap din ang Democratic Republic of Congo sa mga pag-atake mula sa humigit kumulang 100 iba pang rebeldeng grupo sa bansa. Pinakatanyag sa mga ito ang grupong M23 na sinusuportahan umano ng Rwanda at kasalukuyang kumokontrol sa ilang pangunahing lungsod sa silangang bahagi ng bansa. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng napakakomplikadong suliraning pangseguridad na kinakaharap ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ang patuloy na karahasan ay nagdulot ng malubhang epekto sa kabuhayan ng mga mamamayan sa silangang Congo. Maraming sakahan ang inabandona na ng mga magsasaka dahil sa takot na nagresulta sa kakulangan sa pagkain at pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Ang kawalan ng seguridad ay nagpahirap din sa mga lokal na negosyo na mag-operate, na lalong nagpalubha sa kahirapan ng mga pamilyang umaasa lamang sa pagsasaka doon. Ayon sa mga eksperto sa geopolitika, ang kaguluhan sa silangang Congo ay lalo pang pinalalala ng agawan sa mga likas na yaman tulad ng ginto at coltan. Ang mga rebelding grupo ay madalas na gumagamit ng karahasan upang makontrol ang mga minahan at pondohan ang kanilang mga operasyon. Dahil dito, nagiging mahirap para sa pamahalaan na ipatupad ang batas at kontrolin ang mga iligal na aktibidad sa malalawak na kagubatan. Bagamat may presensya ng mga puwersang tagapamayapa ng United Nations o MONUSCO sa bansa, marami pa ring mamamayan ang nagpapahayag ng pagkabigo sa tila mabagal na pagtugon sa mga pag-atake. Madalas na nagkakaroon ng mga protesta laban sa mga dayuhang puwersa dahil sa paniniwalang hindi sapat ang kanilang ginagawa upang maprotektahan ang mga sibilyan mula sa mga brutal na masaker ng mga rebelde sa rehiyon. Ang krisis sa seguridad ay may direktang epekto rin sa sektor ng kalusugan, partikular sa paglaban sa sakit na Ebola. Ang mga medikal na manggagawa ay madalas na hindi makapasok sa mga apektadong lugar dahil sa banta ng pananambang ng mga rebelde. Nagiging sanhi ito ng pagkaantala sa pamamahagi ng mga bakuna at lunas na nagpapataas sa panganib ng mas malawak na pagkalat ng nakamamatay na sakit sa mga mamamayan doon. Nagpahayag naman ng matinding pagkondena ang iba't ibang bansa at mga organisasyong pandaigdig sa pinakahuling pag-atake sa Banana Ecole. Nanawagan sila para sa mas malakas na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon upang sugpuin ang banta ng terorismo. Binigyang diin din ang pangangailangan ng agarang tulong na makatao para sa mga bakwit na kasalukuyang walang maayos na masisilungan sa lugar. Sa mga evacuation center sa mga karatigpok, labis ang pagdurusa ng mga pamilyang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Kulang ang supply ng malinis na tubig, sapat na pagkain at gamot na nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga bata at matatanda. Ang mga lokal na pamahalaan ay humihingi na ng tulong sa mga pandaigdigang ahensya upang matugunan ang lumalalang krisis na ito bago pa magkaroon ng mas malubhang epidemya. Habang nakatutok ang pansin sa ADF, ang rebelding grupong M23 naman ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang teritoryo sa hilagang bahagi. Ang kanilang sopistikadong mga armas ay nagpapakita umano ng suporta mula sa labas ng bansa, isang paratang na mariing itinatanggi ng Rwanda. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay sa sandatahang lakas ng Congo sa isang napakahirap na labanan sa iba't ibang prente. Ang tensyon sa pagitan ng Congo at Rwanda ay patuloy na tumataas dahil sa mga akusasyon ng pagsuporta sa mga rebelde sa silangan. Nagbabala ang mga analyst na ang hindi pagkakaunawaang ito ay maaring humantong sa isang mas malawak na digmaang rehiyonal kung hindi mareresolba sa pamamagitan ng diplomasya. Maraming bansa ang sumusubok na mamagitan upang maiwasan ang ganap na pagbagsak ng kapayapaan. Sa kabila ng mga panganib, patuloy na nananawagan ang mga pinuno ng lipunang sibil sa pamahalaan na huwag pabayaan ang mga mamamayan sa silangang bahagi. Hinihiling nila ang pagpapadala ng mas maraming sundalo at pagpapabuti ng pangangalap ng impormasyong panseguridad upang mapigilan ang mga pag-atake. Ang boses ng mga sibilyan ay nananatiling malakas sa kanilang paghahanap ng hustisya at kaligtasan. Sa pagtatapos ng ulat, nananatiling nababalot ng dalamhati ang nayo ng Banana Ecole habang inililibing ang mga nasawi sa pag-atake. Ang trahedyang ito ay isa lamang sa maraming paalala ng mahabang landas na tatahakin ng Democratic Republic of Congo upang makamit ang kapayapaan at katatagan. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan sa rehiyong ito upang maihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. Isang malawakang pagkondena ang inilabas ngayon ng mga bansa sa gitnang silangan laban sa patuloy na pag-atake ng militar ng Israel sa Gaza Strip. Sa pangunguna ng Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates at Turkey, mariing binatikos ng mga naturang pamahalaan ang mga operasyong militar ng Israel na nagdudulot ng matinding pinsala at krisis sa rehiyon na patuloy na lumalala sa mga nakalipas na araw. Sa isang opisyal at pinagsamang pahayag na nilagdaan din ng mga ministro ng palabas na ugnayan ng Qatar, Jordan, Pakistan at Indonesia, nagkakaisa nilang ipinahayag ang kanilang matinding pagkabahala. Kinondena rin nila ang patuloy na pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan sa Gaza na ayon sa kanila ay hindi na makatwiran sa ilalim ng anumang batas ng digmaan o pandaigdigang makataong kasunduan. Kabilang sa mga partikular na tinukoy sa naturang pahayag ang mga pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng kalusugan, infrastrukturang medikal at iba pang mahahalagang pasilidad para sa mga sibilyan.
Iginiit ng mga bansang lumagda na ang mga pag-ataking ito ay tahasang paglabag sa internasyonal na batas na nagpuprotekta sa mga ospital at mga pasyenteng walang kakayahang lumaban sa gitna ng nagpapatuloy na armadong tunggalian sa rehiyon. Agad namang tumugon ang tanggapan ng punong ministro ng Israel at sinabing binabaluktot ng naturang pahayag ang tunay na kalagayan sa lupa. Ayon sa panig ng Israel, pinalalabas ng pahayag na sila ang naglalagay sa panganib sa 20 puntong plano ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos habang binabalewala umano nito ang mga patuloy na paglabag na ginagawa ng grupong Hamas sa mga nakaraang buwan. Sa kanilang depensa, ipinaliwanag ng pamahalaan ng Israel na ang pangunahing layunin ng plano ni Trump ay ang pagkakaroon ng isang demilitarisado at ganap na walang terorismong Gaza. Binigyang diin nila na hindi kailanman magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan hanggat may mga grupong patuloy na naglulunsad ng karahasan. Ito ang pangunahing argumento ng Israel bilang tugon sa magkasanib na pahayag ng mga naturang bansa. Ayon kay Doron Spillman ng internasyonal na tagapagsalita para sa tanggapan ng punong ministro ng Israel, patuloy pa rin umano ang Hamas sa muling pag-aarmas. Idinagdag pa niya na ang grupo ay patuloy na nagre-recruit ng mga bagong miyembro, muling nagtatayo ng mga lagusan sa ilalim ng lupa at naghahanda para sa mga susunod na pag-atake laban sa mga mamamayang Israeli sa hinaharap. Sa kabila ng mga pahayag na ito, patuloy pa rin ang Israel sa pagsasagawa ng mga pambobomba sa Gaza mula nang sumang-ayon ito sa isang tigil putukan na pinamagitan ng Estados Unidos noong nakaraang Oktubre. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa mga tirahan ng mga sibilyan, dahilan upang maiwan ang libu-libong pamilya na walang masisilungan at ligtas na lugar sa gitna ng labanan. Batay sa mga pinakahuling ulat mula sa mga lokal na awtoridad sa kalusugan, mahigit 1,200 Palestino na ang napatay sa nakalipas na 9 na buwan dahil sa mga pag-atake ng militar ng Israel. Ang bilang na ito ay patuloy na tumataas habang wala pang permanenteng kasunduan na naitatag upang tuluyang matigil ang madugong labanan sa Gaza Strip. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan ng Palestina, karamihan sa mga nasawi sa mga nagdaang pambobomba ay mga kababaihan at mga bata. Ipinapakita nito ang matinding epekto ng digmaan sa mga pinakamahihinang sektor ng lipunan. Sa kabilang banda, bihira namang maglabas ang Hamas ng opisyal na ulat hinggil sa bilang ng mga nasawi sa hanay ng kanilang mga mandirigma. Noong nakaraang linggo, inihayag ni Pangulong Donald Trump na nagkaroon ng malaking pag-unlad sa kanyang plano na wakasan ang digmaan sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang planong ito ay sinang-ayunan kapwa ng Israel at Hamas noong nakaraang taon na nagsimula sa isang pansamantalang tigil putukan upang bigyang daan ang pagpasok ng makataong tulong para sa mga lubhang apektadong mamamayang Palestino. Ayon pa kay Trump, ang Hamas na namuno sa Gaza sa loob ng halos 2 dekada bago isagawa ang pag-atake noong Oktubre 7, 2023 ay sumang-ayon na ring ibaba ang kanilang mga sandata. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa internasyonal na komunidad na nagnanais ng kapayapaan bagaman nananatili pa rin ang matinding pagdududa kung paano ito aktwal na maipatutupad sa lupa. Gayunpaman, ibang larawan ang ipinapakita ng sitwasyon sa lupa kumpara sa mga pahayag sa politika. Patuloy na nagiging malaking hadlang ang mga operasyong militar at kawalan ng tiwala sa pagitan ng magkabilang panig. Ang bawat panig ay nagpapalitan ng akusasyon kung sino ang unang lumabag sa mga kasunduan na lalo pang nagpapahaba sa pagdurusa ng milyon-milyong mamamayan na naninirahan sa Gaza. Para sa mga bansang lumagda sa magkasanib na pahayag tulad ng Indonesia at Pakistan, ang pangunahing prioridad ay dapat ang proteksyon ng mga sibilyan. Naniniwala sila na ang patuloy na pagkasira ng mga ospital at paaralan ay hindi lamang lumalabag sa batas, kundi nag-aalis din ng pag-asa para sa muling pagtatayo ng mga komunidad pagkatapos ng digmaan, isang prosesong magiging mas mahirap at matagal para sa lahat. Bukod dito, ang kakulangan sa supply ng gamot, pagkain at malinis na tubig ay nagdudulot ng isa pang malubhang krisis sa kalusugan sa buong Gaza. Ang mga doktor at nurse ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding panganib at walang sapat na kagamitan upang mailigtas ang mga sugatan. Ang nakababahalang sityong ito ang nagtulak sa mga bansang lumagda na gumawa ng mas matibay at nagkakaisang hakbang diplomatiko. Sa panig naman ng Israel, iginigiit nila na ang kanilang mga target ay eksklusibong mga pasilidad ng Hamas at hindi ang mga sibilyan. Sinasabi nila na ginagamit ng Hamas sa mga ospital at paaralan bilang mga kalasag at imbakan ng mga armas.
Ang argumentong ito ay paulit-ulit na itinanggi ng pamunuan ng ilang ospital sa Gaza at ng ilang internasyonal na organisasyong nagbabantay sa sitwasyon doon. Ang papel ng Estados Unidos bilang tagapamagitan ay nahaharap din sa matinding pagsubok sa kasalukuyan. Sa gitna ng iba't ibang usaping panloob, ang pagpapatupad ng 20 puntong plano ay tila bumagal. Maraming eksperto sa politika ang nag-aalinlangan kung magagawa nga ba ng kasalukuyang administrasyon na mapilit ang magkabilang panig na sumunod sa mga kasunduan. Ang paglahok ng Indonesia at Pakistan sa magkasanib na pahayag ay nagpapakita rin na ang isyong ito ay hindi na lamang limitado sa gitnang silangan. Ito ay naging isang pandaigdigang usapin na umaakit sa atensyon ng mga bansa sa buong Asya. Ang malakas na boses ng mga bansang ito ay nagdaragdag ng pressure sa United Nations na gumawa ng mas epektibo at mabilis na hakbang laban sa patuloy na karahasan. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang na ito, ang mga pamilya sa Gaza ay patuloy na namumuhay sa takot gabi-gabi. Ang tunog ng mga pagsabog at mga sirena ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Marami sa kanila ang nawalan na ng pag-asa na makikita pa ang pagtatapos ng labanang ito habang ang mga pinuno ng mundo ay patuloy na nagtatalo tungkol sa mga detalye ng isang posibleng kasunduang pangkapayapaan. Habang nagpapatuloy ang hidwaan, lalong lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang pandaigdigang sektor para sa isang mabilis at walang kondisyong tigil putukan. Ang mga organisasyong makatao ay nananawagan para sa ligtas na daanan ng mga tulong upang maihatid ang mga pangunahing pangangailangan sa mga pinakaapektadong lugar na kasalukuyang nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain, gamot, tubig at iba pang mahahalagang supply. Sa pagtatapos, nananatiling malabo ang kinabukasan ng kapayapaan sa Gaza habang matatag ang magkabilang panig sa kani-kanilang posisyon. Ang magkasanib na pahayag ng mga bansang sangkot ay nagpapakita ng lumalalim na pagkabahala ng internasyonal na komunidad, ngunit ang tunay na solusyon ay nakasalalay pa rin sa pampulitikang pagpapasya at kahandaang makipagkasundo ng mga direktang sangkot sa digmaan.